to give us the Word of God, let's welcome our beloved church pastor, Pastora Diwani Oliva. Praise the Lord! Malakas sa palakpak po na may kasamang ligaya mula sa puso. Amen! Are you blessed? Dapat laging blessed araw-araw dahil ang Diyos, Diyos na nagpapala. Hindi tinitingnan kung ano at sino tayo sa nakaraan, lagi pong nagpapala. Madalas ko pong sabihin, isang malaking pagpapala na nagising tayo kaninang umaga. Yay! Amen? Yay! Dahil marami tayong nakasabay na natulog, pero hindi natin nakasabay nagising at hindi natuluyang nagising. Because God is a God of purpose. Amen. Habang binubuhay tayo ng Diyos, may layunin siya. Sabi mo sa katabi mo, may layunin ng Diyos. God is a God of purpose. God is a God of plan. God is a God of objectivity. Kung bakit ka nabubuhay, kung nasaan ka ngayon, ang Diyos ay Diyos na may layunin. At ang pinakamalaking layunin ng Diyos ay maging kagamit-gamit ang buhay na ito. Amen. Kaya dapat ang buhay na ito hindi natin tinatambay sa mundo. Huwag naman yung tinambayan mo lang ang mundo o kaya ginugol mo ang lahat ng buhay mo sa mga bagay na hindi kasali ang Diyos. Dapat po laging kasali ang Diyos. Amen. Kapag laging kasali ang Diyos, ang buhay ay payapa, maalwan, at puno ng ligaya. Pero kapag hindi kasali ang Diyos, sa buhay po natin, puno ng trahedya, puno ng lungkot, at puno ng pag-alala. Kaya naman ang Diyos gusto niyang sumali sa iyo, pasalihin mo naman. Amen. At sa pagsali ng Diyos sa buhay mo, gusto niyang maluwalhati ang pangalan niya sa buhay mo. At magbigay ng kaaya-ayang buhay sa kanyang harapan. Ako nagpapasalamat sa Panginoon for the glory of God. At the age of 16, ay nalaman ko agad ang tunay na kahulugan ng buhay. Ang buhay po pala ay hindi paramihan ng pera sa mundo. Pera sa bulsa, pera sa vault. Hindi pagandahan ng mga bagay na meron ka na galing sa daigdig. Of course, walang kaplastikan, maganda po yun. Nakasasaya po yun. Pero nung mabasa ko ang Biblia na makamtan mo man ang lahat ng yaman sa mundo, kundi ka naman kilala ni Kristo, ikaw ang pinakadukhang nabubuhay sa mundo. Nandyan po ba kayo? Salamat sapagkat nakita ko na hindi na ho paramihan ng pera, paramihan ng mga gadgets o paramihan ng magagandang bagay. Ang ngayon no paligayahan na lang. Ngayon no yung sukatan na lang ng ligaya. Hindi sukatan ng laman ng pera sa bulsa. Sapagkat ang ligaya ay nakukuha lamang po sa relasyon natin sa Diyos. Amen. At kapag maligaya ka, hindi mo malaman kung ano gagawin mo di ba? Naranasan mo ba yung sobra-sobra kang maligaya? Sobra-sobra kang masaya. So, ine-express to ng yung damdamin, ng yung emotion. Kapag tayo ay maligaya kay Lord, matik yun paglilingkuran mo siya. Kaya tama po ang tema ngayong Abril, Revival, a call to excellent service. Everybody say, excellent service. So, pakisabi sa katabi mo, naglilingkod ka na ba? Oy, parang namula siya. Ano po? Ang tawag ng Diyos sa iyo ay hindi maging mahusay na negosyante lang. Hindi magaling lang sa labas, kundi dapat may bahagi ang Diyos na napaglilingkuran mo siya. O baka naman po magkamali tayo. Ano bang posisyon ang pwede dyan, pastora? Baka naman pwede kung kanang kamay mo. Hindi po ibig sabihin na mapaglingkuran natin ng Diyos, puposisyon ka na. Kaya pala sinabi ng Panginoon, para masaya mong nagagawa ang lahat ng bagay, kahit hindi kaaya-aya ang mukha ng boss mo, lalo na pag araw ng Lunes. Lalo na kapag ka po may mga promotion at iniisip mo na ikaw ang ipopromote, pinagbuti mo, ang na-promote yung hindi ka promote, bibitaw ka, aayaw ka Kaya pala sabi ng Panginoon, ano man ang ginagawa natin sa daigdig na ito, gawin natin na para sa Diyos ginagawa. Iiwas ka sa kasalanan, pwede ba yon? Hawak mo ang alak at sigarilyo, oh Lord, para sa ito toast tayo. Di ba hindi? Maa-avoid ang lahat ng bisyo sa buhay. Maa-avoid lahat ng mga pag-uugali na hindi kaaya-aya sa Diyos. Yun pala ibig sabihin nun. Lalo kung gagawin nating ekselente ang ating buhay. So, pag-aralan po natin, a revival, call to excellent service. Ang aking ituturo, it's all about excellent attitude. Usapang pag-uugali ito, pastora, tatamaan na naman ako niyan. Sabi mo sa katabi mo, nako, tatamaan ka siya. Balikan mo siya, sabi mo, ikaw din. Pag-uugali ba naman ang pag-uusapan
Minsan, mas gusto natin pag-usapan, are you willing to bless? O gusto mo ba maging pagpapala? O gusto mo ba na maging matibay sa mundo? Amen tayo ng amen. Do you want blessing? Amen. Pero pag pag-aayos na ng buhay, parang naaaray na tayo. Amen? Alam niyo po, ang sikreto para bumusang pagpapala, pag-aayos ng buhay. Sabihin mo sa katabi mo, yun ang sikreto. Amen? Kung gusto nating bumuhos ang pagpapala, at may mga pintuan sa kalangitan at bintana sa kalangitan, ang patuloy na mabuksan, pag-aayos ng buhay ang naiso ng Diyos. Amen po ba? Revival, a call to excellent service. Genesis chapter 4, verse 1 to 16. Minabuti ko po na Tagalog ang aking basahing Biblia. Ano po? Genesis 4, 1 to 16. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasihan kay Abel at sa kanyang handog, ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito, dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya't sinabi ni Yahweh, anong ikinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagarian ka, kaya't kailangan paglabanan mo ito. Isang araw, niyaya ni Cain ang kanyang kapatid, Abel, pumunta tayo sa bukid. Sumama naman ito, ngunit pagdating nila sa bukid ay pinatay ni Cain si Abel. Tinanong ni Yahweh si Cain, nasaan ang kapatid mong si Abel? Sumagot siya, hindi ko alam. Bakit ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? At sinabi ni Yahweh, Cain, ano itong ginawa mo? Sumisigaw sa akin mula sa lupa. Ang dugo ng iyong kapatid at humihingi ng katarungan, sinusumpa kita ngayon at hindi mo na maaaring bungkali ng lupa dahil dumanak doon ang dugo ng kapatid mo na iyong pinaslang. Bungkalin mo man ang lupa upang tamnan, hindi ka mag-aani, wala kang matitirhan at magiging lagalag ka sa daigdig. Napakabigat namang parusa ito, sabi ni Cain kay Yahweh. Ngayon, pinapapalayas mo pa ako sa lupain ito upang malayo sa iyong paningin at maglagalag sa daigdig. Papatayin ako ng sino makakita sa akin. Sagot ni Yahweh, paparusahan ng 7 ibayo ang sino mang papatay sa iyo. Kaya't nilagyan ni Yahweh ng palatandaan si Cain upang maging babala sa sino man na ito hindi dapat patayin. Iniwan ni Cain si Yahweh at tumira siya sa lupain ng Nod, isang lugar sa silangan ng Eden. Naku, doon pa lang tapos na ang ating mensahe. Doon pa lang, bumabaybay na yung isipan natin. Usapang pag-uugali, usapang nakalagay sa ating personalidad kung paano tayo mag-isip, kung ano ang ginagawa natin kapag may mga nararamdaman tayo. At isa po sa napakagandang halimbawa dito ay ang pag-uugali ng magkapatid sa Biblia. Sila po ay kasama sa mga unang tao na ipinanganak ng kanilang mga magulang na walang iba kundi si Eva at Adan. Nangyari ito nang pinalayas na sila sa paraiso at doon nagsimula na magkaroon ng pamilya itong si Eva at si Adan. At ang kanilang naging anak ay si Cain at si Abel. Tingnan po natin. Cain and Abel were born to Adam and Eve. After God turned them away from the Garden of Eden, Cain was the first child as soon followed by Abel. Maliwanag po. Pagka tayo nag-e-exam sino panganay? Ayan, sasabi ko lang Sino panganay? Okay, si Cain. Si Cain. Sino ang bunso? Okay, the second son. So, ibig sabihin, ang panganay yung nauna. Yung sumunod, yun ang bunso. Dalawa muna po sila dito. Dalawa muna ang diniklara ng Biblia. But grow up in the same house. Alam natin, na sila'y magkapatid, anong pagkakataon yun? Wala naman talaga pang tao, sila lang Saan pa sila titira? De magkakasama sila. Iisang bahay, iisang magulang, iisang doktrina, iisa ang nakikita nilang ginagawa ng kanilang mga magulang. At bigyan natin ng highlights. Mga magulang, nandyan po ba kayo? Okay. Mga magulang, ito ang nakalakihan ng 2 anak ni Eva at Adan. Nakikita nila kung paano nag-aalay, sumasamba ang kanilang mga magulang. Hindi na kailangan ng doktrinahan Nakikita na lang, napapanood, nadidinig. Kaya napakahalaga ng pagiging magulang po natin. Sapagkat ikaw ang unang guro ng iyong mga anak at ang paaralan ay ang iyong tahanan. So lumaki ang 2 ito, sabihan na natin yung salitang nakagawian, nakasanayan. Dahil iyon ang nakikita at marahil sila ay inoobliga. May mga panahon sabay-sabay silang nag-aani o naghahain ng handog sa Panginoon.
At dito makikita po natin na alam nila ang salitang pagsamba. Magkaiba po sila ng ng skills. Isang farmer at isang shepherd. Sino ang farmer? Si Cain. Sino ang shepherd? Si Abel. Si Cain at si Abel ay magkapatid uli. Ang farmer ay si Cain, si Abel ay isang shepherd. Sa panahon natin, pareho silang yayaman. Amen ba? Kaya mayaman sila. Yung skills nila, nakakayaman. Ba, ikaw ba naman ang isang magsasaka? Tapos isa kang ano tawag sa Tagalog ng shepherd? Pastol, di ba? So, yumayaman yan, lalo kapag may farm ka. Ang pagkakataon yun, sa kanilang buong daigdig. Aba, from north, south, east, and west, pwedeng taniman nitong si Cain. At from north, south, east, and west, wala nang harang-harang yan. Pwede kang mag-alaga ng iba't ibang uri ng hayop. Provided by God. Kaya super duper a blessing nila. At ang mga pagkakataon yun, talagang hindi ka na halos mamimili Kung ano anihin mo ganyan, bigay mo sa Lord, talaga naman magandang tingnan kahit sino tumingin. Ganon din naman po si Abel. Kapag siya kumuha ng kanyang pinakamatabang tupa o ano man ang kanyang ihahain, tsak okay yun kasi wala pa mga formalin. Nandyan po ba kayo? Pero bakit nung maghahandog na sila? Eto na, merong isang naghandog, kinulugdan lalo ng Diyos. So dito na tayo magsisimula. Tingnan po natin At dito makikita po natin na ang aral ng Biblia, dito po sa buhay ni Cain at ni Abel, ay hindi ang laki, halaga ng paghahandog. Makinig pong mabuti. Mukhang balisa po kayo. Buti pa yung FB Live. Uulitin ko po. Dito po sa aral na pag-aaralan po natin, ay hindi po ang laki, halaga, dami ng paghahandog, kundi the attitude of the heart. Gaya ng ating pagtulong sa ating kapwa. Pagbibigay ka loob sa Diyos, huwag kang magsalpiti. Naalala ko noon sa blue envelope, grabe, 5 piso lang ang tithes ko Totoo, nagsimula ako 5 piso, 10 piso, nahihiya akong isulat. Kasi pakiramdam ko, tapos may libre pang ballpen dati. Palawal pa po ang church kapag nagbigay ako ng 5 piso, 10 piso. Pero hindi pala yun ang tinitingnan ng Lord. As we go on, yung 5 pisong yun, di mo na makikita sa blue envelope ko for the glory of God. Wala ka na makikita sa 5 piso. I-check nyo po. Pa-check nyo kay Monique. Wala kang makikitang 5 piso, wala kang makikitang 10 piso sa blue envelope ko. That was 35 years ago, nakita ko improving and blessed ang aking blue envelope. Nung una, talagang nahihiya ako, maglagay at hindi, o kaya po, talagang para lang magpasiklab, lalakihan, pero ang totoo, nangihinayang ako. Nakauwi na ako sa bahay, nayayamot pa ako, bakit ba naibigay ko? Pero sa pagpapatuloy ko, itinatama ng Diyos ang aking attitude sa giving sa pamamagitan ng iba't ibang klase ng karanasan. So dito sa pangyayaring ito ni Cain at Abel, we learn how not just our action, but our attitude matter to God and how devastating sins consequences can be. May 7 aral po akong nakita rito kung paano pong matatabas ang ating mga attitude. But by the way, pag sinabing attitude, ang meaning po nito, a settled way of thinking or feeling about someone or something. Typically, one that is reflected in a person behavior. So sabihin mo, ikaw yon. Sa katabi mo, sabihin mo, ikaw yon. Ako yon. Tayong lahat yon. Okay. So ang attitude ay ito yung paraan kung paano ka mag-isip, paraan kung paano mo maramdaman ang isang bagay, pigilin o i-flow. Kasi sabi ko nga po sa inyo ang nag-iingat sa kanyang isip at puso, pinipili ang kanyang iisipin at pinipili ang kanyang pwedeng maramdaman. We have the capacity, the ability to choose kung ano ang pwede nating maramdaman at maisip. Kapag nakakita ka ng kagalit-galit, sasabog ka ba? O magtitimpi ka? O iisipin mo ang mas positibong bagay para hindi maapektuhan ng marami at higit sa lahat ang iyong kalusugan. So, typically, on that is reflected in a person's behavior. Lumalabas daw to. Yung attitude mo na nakapaloob sa iyong kung paano ka mag-isip, kung anong nararamdaman mo, lumalabas sa action, kagaya ni Cain at ni Abel. Okay, magsimula na po tayo. Okay po ba? Simula na tayo. The 7 lesson from the story of Cain and Abel. Number 1, so dito po nagkaroon ng malaking issue. Ito ang pinag-awayan, ang paghahandog.
normal naman nilang ginagawa. Nakasanayan na. At talaga namang ito'y isang pagsamba sa Diyos na kanilang kinikilala. Pero dito rin nagkaroon ng pag-aaway. Dito nagkaroon ng malaking trahedya ang buhay ng pamilyang ito. Number 1, dito natin matututunan sa ating attitude, it's all about give quality sacrifice. Everybody say, quality sacrifice. So, binaba ko lang ng konti sa excellence yan, pero papasukin natin ang excellence. Give quality sacrifice. Sa buhay natin, hindi po maialis ang salitang sakripisyo. Tama po ba? Ang salitang sakripisyo ay para lamang sa mga taong gustong may marating. Ang salitang sakripisyo ay para lamang sa mga taong may pangarap. Ang salitang sakripisyo ay para lamang sa mga gustong yumabong ang buhay. Spiritually, ang salitang sakripisyo ay para lamang sa mga taong nagnanais dahil nagmamahal sa Diyos, gustong maglingkod. May sakripisyo. Amen? Maging sa pagsamba. Akala nyo ba nung araw, wala namang pere, walang tseke, walang ATM, walang GCash kapag ka sumamba sa Panginoon at nagbigay ng offering. Pero kung ano ang ikinabubuhay mo, siyang inihahandog mo. So kapag may 10 baboy ka, give your 10%, ilan ang ibibigay mo doon? Sorry po, pass. Kasi po, namatay po yung siyam, kaya hindi ko maibigay yung isa. O, di ba? So, noong araw, kung ano kinabubuhay mo, yun ang ibinibigay mo. Yun ang inihahandog mo sa Diyos. At noong araw, nilalagpasan yung 10%, ha? Talagang itinotodo. Minsan, pinagpapalit pa. So, give quality sacrifice. Cain brought some of his farm produces while Abel brought the fatted portion of his flock. Cain came to the altar of God with an offering that's not from the heart. He didn't commit the sacrifice to heart before presenting it to God. Parehong maganda. Siguro kung dito inihandog, nakita ko yung kay Cain at kay Abel, parehong accepted eh. Pero hindi sa Lord. Ang Lord hindi nakatingin sa laki ng binibigay mo, kundi paano mo binigay. Ano pinaghugutan nito? Ano laman ang puso mo? Kaya nga salamat na lang eh. Ang labo nating basta-basta ma-disqualified. Bakit? Ang Lord nakatingin sa puso. Inuunawa tayo ng Diyos. Yung mga bagay na ginagawa mo na hindi nakikita ng tao, na talagang minumura mo na pala siya patalikod, kung ano-ano nang iniisip mo, sinisiraan mo na siya, mabait pa rin siya sa'yo, at yun ang Diyos na nakakakita sa atin. Pero hindi pa rin tayo tinatampal ni Lord. Nandyan po ba kayo? Yun pa rin si Lord. Hindi nga niya pinapahalata sa'yo na bisto ka niya. Hindi niya pinapahalata sa'yo na basa ka niya. Bakit? Nabubuhay ka araw-araw. At hindi tsamba-tsamba lang. Dahil nabubuhay tayo sa ilalim ng pag-ibig ng Diyos. So ano nakita natin dito? It is not about the quantity of the sacrifice, it is the quality that matters. Dahil ang sinabi ng Psalms 51 verse 17, my sacrifice, O God, is a broken spirit, a broken and a contrite heart. You, God, will not despise. So, ang ibig sabihin daw po ng quality sacrifice ay galing sa puso. With a contrite heart, you will not despise. Di ba? Awit to eh. So, it is not about the quantity of the sacrifice. It is the quality that matters. Hindi pinag-uusapan. Ang dami ng ginawa mo, ang pagod na ginawa mong paglilingkod, kundi ang kwalidad nito. Amen? Hindi naman laging pasipagan ang labanan eh. Sipag ka nga, nagdadabog ka naman. Sipag ka nga, ang dami mo lang namang gustong patunayan sa buhay. Sipag ka nga, mali naman ang motibo mo. Sipag ka nga kasi wala ka lang matambayan. No offense ha? Magsisipag ka na rin lang, itama mo na puso mo nang merong reward ka sa langit at lupa. Ang hirap kayang maglingkod, lalo na kapag voluntaryo. Makanti ka lang, aayaw ka na, magdadabog ka na, bibitaw ka na, voluntaryo ka lang ha, di ba? Yun ang sasabihin sa'yo. Pero ang pinakamatamis na paglilingkod, yung wala kang tatanggapin kahit kanino, pero ginawan mo ng mabuti ang kapwa mo. Kaya ito yung tinitingnan ng Diyos. Pagpapakita na, hey, come on, it is the quality that matters. Yun ang gusto ng Lord. Ano nakita natin dito? So naganap ang pag-aaway. Kasi nung naghandog na, heto, nakita ni Lord, wow naman, Abel, fantastic. Sabi ni Lord, marvelous. Siguro hindi pa nakakaisa na, hindi pa nata-turn sa kanya. Siguro ganito, di ba, kapag dumating ka, tumingin ka ng ganyan, sabay mong tiningnan, mas babalikan mo yung ito eh. Di ba, may nakita kang maganda.
Pareho sila ng quality, ng quantity. Pero mas nakita mo yon kasi iba yung quality. Balikan mo man to, iba pa rin yon. Siguro yun yung mga pangyayari nun eh. Tiningnan ng Panginoon pareho, nag-alay sila, pero binilik-balikan ng tanaw ni Lord, yung kay Abel, kasi talagang nangangamoy pagsamba, nangangamoy puso, nangangamoy tamang motibo, nangangamoy pag-ibig, nangangamoy tamang sakripisyo. So ano? Ito ano na yan? Ako yung busangutang mukha. That is attitude eh. Ano sabi ni Lord? O, to, version ko lang ha, pag binalikan natin, Hoy Abel, ano pinagkakaganyan-ganyan mo? Ba't ganyan busangutang mukha mo? Why your face downcast? Halatang-halatang galit. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magpapahalata. So as a Christian following Abel's example, we should strive to give our best in a very area of life. Giving reflects the heart of the givers. All our sacrifices should be to honor God. Let us honor God. Hindi paramihan ang nagawa sa iglesia. Ang daming nagsimula na napakaraming ginawa. Sa bandang huli, disqualified. Bakit? Konti na lang, konting kembot na lang, okay na sana eh. Ang dami pang nabistong maling ginawa. Pag sinimulan mong tama, tapusin mong tama. Mabuwal ka man, tayo lang, diretso uli. Dahil lagi naman talaga tayo misang mababangga. Ang mahalaga, nagpapatuloy at itinatama. Palakpakan po natin ang Panginoon. So ikalawa, don't envy others. Ano sa Tagalog ang envy? Tanong mo sa katabi mo, nainggit ka na ba? Alam mo, sa totoo lang, universal problem yan eh. Lalo na ng mga Pilipino. Sabi nila, nakakalungkot daw po, hindi ko dinadaw ng mga Pilipino, marami pa rin naman magagandang pag-uugali ang mga Pilipino. Pag nasa ibang bansa, minsan may crab mentality. Saan ba galing yung crab mentality? Sa inggit. Saan ba galing ang siraan? Sa inggit. Saan ba galing yung hindi mo naman inaano ka? Sa inggit. So saan galing ang lahat minsan? Alam nyo ba ang unang patayan, ang dahilan inggit? Bakit po pinatay ni Cain si Abel? Na inggit. So minsan, not only physically pumapatay ka, but spiritually pumapatay ka. At ang una mong napapatay, yung relasyon mo sa Diyos pag nainggit ka. Kasi sabi mo sa katabi mo, huwag ka mainggit. So God corrected Cain of doing the wrong thing by offering an unworthy sacrifice after he asked him why Cain was angry. Instead of him to yield to correction and give a worthy sacrifice next time, he began to envy his brother Abel, thinking it was because of him his sacrifice was not accepted by God. Envy can lead to many wrongdoings. Kinorek na siya ni Lord eh. Hoy, come on Abel, ano pinagkakaganyan mo? Nakasimangot ka, nakabusangot ka. Aba, kung maganda ang ginawa mo, dapat magsaya ka. Kung alam mong mabuti ginawa mo, dapat magsaya ka. Ba't nakabusangot ka? Akala nyo ba tinablan si Cain? Hindi. In-entertain niya yung inggit. Sabi mo sa katabi mo, huwag niyong i-entertainin ng inggit. Huwag bubulayin ang anumang wala ka na meron siya. At sasabihin mong mas better ka sa kanya, pero bakit meron siya? Kasi ang inggit, nakakatanggal ng kapayapaan, nakakapangit ng buhay. Nakakaiksi ng buhay. Biro mo, buong buhay mo siya, iniisip mo, ikaw naman di iniisip, ini-enjoy yung pagpapala niya. Alam niyo ang Lord, ayon sa ating kakayanan at kapasidad at ayon sa buhay mo, doon ka pinagpapala. Ako, ikaw man ngayon, kanina kausap ko, sino ba yung nagsundo sa akin? Cyril. Sabi ko, Cyril, sobra init, ano? Sabi niya, opo. Para lang hindi ko siya ma-open, pero yun ang totoo. Hindi naman lahat ng pakiramdam, laging ang sagot, aircon. Sabi ni Cyril, alam nyo, sa amin nga, buti po kahoy ang bahay namin. Kaya malamig, kahit walang aircon. O kita mo? Tapos sabi ko, Cyril, di ba wala kang binabayarang libo-libong pambayad sa kuryente? Di ba? Be fair lang ang Lord. Hindi ka masyadong naiinitan at okay lang sa'yo ang panahon kasi yung bahay mo, hindi kailangan ng air condition. Yung bahay mo at lugar mo, kailangan ng air condition. Ang ginagawa naman ng Lord, binibigyan ka ng pambayad ng extra miles for electric bills. Nandyan po ba kayo? Ang tibay mo, hindi ka nagkakasakit ha? Tapos nagkasakit yung kasamahan mo. Bakit? May health card yun, ikaw wala. Nakukuha ka lang sa tapal ng kung ano-ano. Ibang klase mag-bless si Lord. Kaya wala tayong karapatang mainggit. Cain allowed his envy to grow into anger and later graduated into him killing his brother. Nung una, sinaway na eh. Kung alam mo mabuti ginawa mo, ayusin mo mukha mo, ha? Sabi ni Lord. Ganon. Dapat masaya ka.
Pareho lang naman kayo nag-alay. Ano ginaganyan-ganyan mo? As believers, we should be careful when we start becoming envious of others because it can lead us to us doing things not accepted by God. And envy is ugly and destructive. James chapter 3 verse 16 says, "For where jealousy and selfish ambition exist, there will be disorder and every vile practice." Sa book of Genesis chapter 4, Cain is jealous of his brother because of God looking with favor on Abel's offering, but not his. In verse 8, we read, "Now Cain said to his brother, 'Let's go out to the field.' And then, ano ginawa niya? Pinatay niya. Envy was the cause of the very first murder in the Bible. O, lipat lang ako ng ibang tao, ha? Baka naman lagi naman to si Cain at Abel, pero si Cain at Abel, pero talagang siya naman ang pag-uusapan natin. Lilipat lang ako sa ibang pahina. Ano ba naging sanhe kung bakit po si Joseph, pagtangka ang patayin ng mga kapatid niya? Inggit! Kaya ang unang patayan at ang unang rejection na ganap sa loob ng pamilya. Huwag na ho kayong maging OA sa kadramahan kung minsan kinainggitan kayo ng ate nyo, kapatid nyo, bayaw nyo, hipag nyo, at minsan binabarangay pa kayo. Pero hindi ibig sabihin, tanggapin natin ito. Maiiwasan ang lahat ng ito. Aral ng Biblia. Dapat ang magkapatid nagmamahalan. Unang pumapalakpak sa'yo kapag ikay nagtatagumpay. Pagkapareho kayo ng edad. Nung una, nag-e-enjoy kayo Kasi tumatanda kayo, hindi mo namamalayan, wala kayong love life. Nagka-love life yung isa. Dito nagsimula ang inggit. Dito na nagsimula ang siraan. Dito nagsimula ang gyera sa Facebook. Yun ang problema. Sabi mo sa katabi mo, tinatamaan ka na ba? Okay, tamaan dapat. Oste pa. So, anong nangyari kay Joseph? Kinainggitan. Pero kagaya ni Abel at ni Joseph, hindi sila nabago ng anumang inggit ng mga mahal nila sa buhay. Stand out ang kanilang attitude sa Lord. Palakpakan natin si Lord. O si David naman ang pag-usapan natin. Sa totoo lang, si David, sino nainggit sa kanya at gusto siyang patayin uli? Si Saul, na dapat sana naunawaan siya. Na dapat sana, ililift up ko to. Bakit? Ito nakapagsalba para ipanalo ang laban ng Israel. Ang batang to, nanalo. Grabe, trending sa Facebook, sa Instagram. Talaga naman, ang followers dumami. Kasi habang ipinaparada, parang Miss Universe lang nagkantahan ng magagandang babae at sabi, 10,000 libo ang napatay ni David, samantalang si Saul, nang inggit pa talaga yung mga tao, mga basher. Mga likers at mga haters. Ano nangyari? Galit na galit si Saul. Dapat ako Ako nakaposisyon. Yan ang problema sa simbahan sa paglilingkod Kapag yung training mo nag-boom, tapos yung trainees mo mas magumaling sa'yo, dapat ikaw ang trainer, mas believe ka. Dahil nakapag-train ka ng mas magaling sa'yo. Nandyan po ba kayo? Kung halimbawa sa negosyo, nagturo ka sa kanya, heto na yung kita mo. Yung tinuruan mo, mas tumaas ang kita sa'yo, dapat hindi inggit ang nananatili doon, nacha-challenge ka. At pinapalakpakan mo siya sapagkat ikaw lang ang nagturo para magnegosyo siya. Amen ba? Ang sarap ng buhay pag ganun Yung ba ipagmamalaki mo, sige, magyabang ka na kung hindi mo talaga mapigil. Hoy, dahil sa akin yumaman yan. O, diba? Hoy, dahil sa akin, grabe, kung di ko pinayagan niyang si David, napatayin si Goliath, grabe yun nasa authority ko kaya. Di maayos sana tayong nabubuhay. Joseph and David, biktima ng inggit. Envy or jealousy is a powerful emotion that we must always be on guard against. Proverbs 27 verse 4 says, "Wrath is cruel, anger is overwhelming, but who can stand before jealousy?" Karaniwan, minsan inggit yung taong hindi mo inakala na mauungusan ka, doon ka minsan bumibigay. Ipo ba? Wrath is cruel, anger is overwhelming, but who can stand before jealousy? Bakit nga ba nagiging pangkaraniwan ng inggit na minsan parang pinipraise pa nila Dapat sa'yo mainggit ka para mag-asenso ka sa buhay. Hindi ba natin alam kung ano dulot nito? Minsan meron akong isang ama na nakita ko nag-coach sa anak. Anak, galingan mo lalaban sa contest yung anak Tandaan mo, isipin mo na lahat yung kalaban mo. Huwag mong iisipin kakampi mo sila. Ungusan mo sila. Ungusan mo. Nanalo.
Diyos ko, nag-umpisa yon prep. Hanggang ngayon, grade 6 na, magkakagalit pa rin. Bakit? Mali motivation eh. Hindi pa tayo pwedeng galingan mo, anak, para sa Lord. Dahil pag ginagalingan mo, masarap sa pakiramdam. Hindi pa pwedeng wag na tayo mandamay ng iba para hindi magkaroon ng inggit. Paano nyo minomotivate ang anak natin? Paano tayo na motivate? Galingan, galangaw, gaho, sayang ko. Bakit? Mahusay yung nauna sa akin eh. Okay, magandang pakinggan, pero dapat yung challenge kaya natin i-handle. Paano natin tingnan? Ito na labanan pag mga reunion eh. Hindi nyo napansin, pag reunion na ngayon, may uniform na, Pastor Michael. Reunion ng high school, reunion ng elementary, college, bawal ang Hindi ka pwedeng bumongga dyan. Nung kabugera ka, pagpasok. Bakit? Kasi iniisip ng mga officer, Kuya Mike, na baka mamaya may mag-self-pity, walang pambili ng mga magagandang damit. So, ang nangyayari, lahat tayo orange. Bibili kayo, 250 orange. So, ano gagawin naman? O, de, magsasabit ka ng kung ano-ano. Sige, wala kang ang orange na damit, kung ano-ano mang tanso nakasabit sa'yo. Pipilitin mo pa rin ipakilala kung sino ka at nasan ka. Sabi mo sa katabi mo, buti na lang, hindi ikaw yon. Alam niyo ba yung acronym ng FOMO? FOMO. FOMO, F-O-M-O. An acronym for FOMO is fear of missing out. You want what others have and you're willing to go into depth to get it. Kahit na magkautang-utang ako, basta pareho lang tayo, pantay, maungusan pa kita. Nawawalan tayo ng kaligayahan. Sa huli, talo ka. Uulitin ko yung testimony ko Nung araw, reyna ako ng kainggitan eh. Alam ko yun. Kung may mas mananalo, message, reyna ng inggitera. Ako yun. Nung high school, Ate Julie, kapag yung mga kaklasmate ko may magandang nanliligaw, ang sabi ko, magsimatay nawa yung mga nanliligaw sa inyo. Ganon. Tapos nahahatid ako, nakakakita ako, magagandang bahay. Masusunog din yung bahay na yan. Mahilig ako sa sapatos. Yung mga sapatos nung araw, nung high school, di ba, ang ginagawa, kasi kung fu shoes lang naman ako noon tapos black shoes, gagawan mo, lalagyan mo ng konting-konting mga flower, kung sino yung favorite mong cartoon characters, parang Crocs lang ngayon. Alam mo, sabi ko noon, sana maputo lang paan yung mga bago sapatos. Ganon ako mainggit. Inggit na inggit ako. Tapos nainggit ako doon sa kapatid ko, kasi dolyares ang kinikita nung kanyang nung asawa niya. Sa isip ko, kahit ano mangyari, kailangan dolyar ang una kong hahawakan pera sa bulsa ko. Na nagdulot ng matinding lungkot sa buhay ko. Buti na lang, pinalaya ni Jesus sapagkat masaya po ako kung ano ang meron ako dahil meron nga akong Diyos na bumubuhay at nagtatawid araw-araw ng buhay ko. Naalala ko yung sinabi mo, Kuya Celo, no isang araw, sabi niya, dami kong pangarap pero nakakapagod palang humabol sa pangarap, Pastora? Sabi ko, oo, Kuya Celo. Kasi ang pangarap, huwag mong hahabulin. Manalangin ka lang at gawin mo lang ang dapat. Ang pangarap mo'y makakamtan. At sasabi ng Biblia, if we delight ourselves unto God, He will give the desire of your heart. Come on, totoo yun, sabi ng Bible. Palakpakan natin ang Lord. Sana matapos ko. 10 minutes to 15 minutes. Learn to do things right. Cain knew he was meant to give God's sacrifice, which might have been taught to him by his parents, which is an act of reverencing God as a maker and ruler of the universe. This simplifies that he was meant to honor God in all areas. God had already fulfilled his promises to him by giving him a good harvest from his crops. No natural of man-made disaster on his farm. God blessed the work of his hand. Kita naman natin yun. Binigay sa'yo ang pinakamagagaling, ganun din kay Abel. Pero ano nakita natin dito? Hindi mo pa rin binigay ang tama. Hindi mo hinihanda ang sarili mo. Sabi ng ibang mga parang pumutol na lang daw ng kung ano-ano, tapos binigay kay Lord. Hindi ako naniwala doon puso pa rin ang tiningnan. Kaya pag-aharap tayo sa Diyos, make it sure na kaya nating ipakita puso natin. Sabi nga ni Pastor Joey, kapag ikaw pumunta ng dentista, ano ba titingnan sa'yo? Di ba ngipin? Pag pumunta ka ng barbershop, ang titingnan sa'yo buhok. Pag pumunta ka sa harapan ng Diyos at nagsimba ka at naglingkod ka, ang titingnan ng Diyos sa'yo, puso. Hayaan nating makita ng Diyos ang puso natin ay nagpapatama. Believers should learn from this. When God fulfilled His promises in your life, learn to do things right by bringing a worthy sacrifice back to Him. Don't be forced before you do the right thing. Learn to be appreciative and giving back to. Uulitin ko, sinaway naman ng Lord Anong inunguso-nguso mo niya, hinahaba-haba ng mukha mo? Ba't ka malungkot, ba't ka galit? Kung tama ang ginawa mo, dapat masaya ka. Di ba sabi ni Lord? Dapat masaya ka. Alam naman natin kapag tama ang puso natin at tama ginagawa natin. Walang agam-agam. Tandaan niyo, ang pinaka-nakakaawang tao sa mundo, yung sarili niya na inuuto niya pa.
Amen ho ba? Yung bang magtitimbang ka, galit na galit ka sa timbangan, mandaraya yung timbangan na yan. Bumili tayong bagong timbangan. Yun na naman ang timbang. Mandaraya, kuha ka na lang ng tape measure. Pati ba naman tape measure ngayon, mandaraya? Sino mandaraya? Timbangan, tape measure, o yung katawan mo at sarili mo? Pinipilit mo sa sales lady, medium lang ako, miss ha. Huwag ka mangiinsulto. Ma'am, extra large na nga po kayo eh. Can I talk to your manager? Knocks. Minsan yun na yun eh. Wala namang masama na may mga pangit sa buhay natin, aminin natin, and then lapit tayo kay Lord, paayos natin, gawin nating tama. Huwag nating ipilit na ang pula ay green. Sabi nung pamangking ko, nung nag-aral, naniniwala kami matalino eh. Pambihira ba naman yung apple, kulayan ng kulay orange. Sabi ng teacher, what's the color of apple? Ma'am, red or green? Why you color this color orange? I like orange. I like orange. But you know the color of apple? Yes, red and green. But what you color the orange? Because I like orange. So ano masasabi nyo doon? Alam mo ang tama pero hindi mo ginawa. Yun ang problema sa atin eh. Alam ng tama pero di pa ginawa. 1 Peter chapter 3 verse 14 said, but even if you should suffer for what is right, you are blessed. Kahit na nga minsan sa pagsasakripisyo mo, may mali pang nasabi ang iba, nasaktan ka, nasugatan ka, pero praise God, blessed ka pa rin ni Lord. Amen. Palakpakin natin ang Panginoon. Do not fear their threats. Do not be frightened. Amen. Do not fear the threats. Do not be frightened. Naalala ko yung kanta kong, ang pagbibigay sadyang ganyan. Okay ulit, trending ulit ito. Hallelujah. Copy-paste ulit. Mahirap unawain. Ano yan? Mahirap talagang maunawaan. Lalo na kung offering na naman. No? Grabe talaga yun. 1,000,000 views. Diba? Nagalit pagdating sa giving. Lalo na pag nagigipit ka. Alam nyo, okay lang ang magalit pagdating sa giving, unbeliever eh. Pero ang masakit pagdating sa teaching ng giving, ang nagagalit, believer. Alam naman natin ang kalakaran. Ang tunay na Kristiyano, alam ang salitang giving. Dahil ang unang author ng giving, walang iba, kundi si Lord. James chapter 4 verse 17, so whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin. Basta tandaan lang po natin, tingin kay Pastora Diwani, kung alam mong nasa tama ka at iyon ang gusto ng Diyos, huwag kang matigatig, huwag kang matinag, huwag kang bumitaw, huwag kang umayaw, huwag kang mapikon. Sa bandang uli, makikita mo yung reward ng Lord. Tingnan natin yung mga Christian quotes about doing what is right. Do what is right, not what easy. The truth of the matter is that you always know the right thing to do. The hard part is doing it. Integrity is doing the right thing, even when no one is watching, sabi ni C.S. Lewis. Knowing what is right doesn't mean much unless you do what's right, sabi ni Theodore Roosevelt. So dito makikita natin na si Lord talaga nakikita niya ang lahat ng bagay. Kaya kung ano man ang ginagawa natin, kung tayo ay nasa tama, hayaan mo lang. Si Jesus, nung ipinako, majority sumisigaw, crucify Jesus! Hindi lahat ng majority tama Wala namang tumayo sa pagitan ni Jesus Buti nga, merong isang nag-stand out sa kaligtasan nung nakapako siya sa krus. May nagtanggol pa't sumigaw at nag-ipon-ipon. Tara, welga tayo, pawalan si Jesus sa krus. May nag-meeting di abansi ba? Meron bang grupong tara tayo grupo, sumigaw tayo ng sabay-sabay. Do not crucify him. Wala. Wala. Malungkot si Jesus nung namatay. Lumigaya siya nung mabuhay na muli sapagkat worth it ang kanyang kamatayan. Number 4, haya na naman, patindi na. Learn to control your emotion. Pag di ko natapos, next Sunday na lang Learn to control your emotion. What are emotion? Emotion are feelings we have in response to things happening around us. They include happiness, sadness, anger, fear, surprise, and disgust. When we feel emotion, our body reacts with changes like a faster heartbeat or tense muscle. These feelings can also show in our behavior. Kagaya po nino,
ni Cain, like smiling when we are happy or frowning when we are upset. Emotion helps us handle situation, communicate with others, and make decision. They are natural part of being human. So yung emotion ang naglalabas, yung ating reaksyon ang naglalabas ng ating emosyon. Kapag ginalaw ang emosyon mo, kung ito man ay nakakagalak, magre-reflect, magmamanifest. Kapag nakakasakit, kapag nasaktan ka, nagalit ka, magmamanifest. Pero sabi dito, ang matalinong tao marunong kumontrol ng kanyang damdamin. Ang matalinong tao marunong magtago ng kanyang nararamdaman. Magaling ang Pilipino dyan eh. Pumunta sa kapatiran alas 12, namumutla na, kumain na po ba kayo? Opo, busog pa. Hanggang sa bumulagta. Dehydrate na pala. Yung pala, gutom na gutom. Di ba? Galing tayo dyan eh. Tayo naman mga Pilipino, ang hiling mag-alok ng kumain na po ba kayo? Kain na, pero wala naman talaga ipapakain. Di ba? Gawin-gawin nyo yun eh. Nadaan lang talaga kumain. Tapos pag kumakain na, inalok ko lang eh. Kaya tama tata ko eh. 3 hanggang 4 na alok. Tsaka ka lumapit. Kung isang alok lang at di na naulit, huwag na kayo lumapit. Galing sa ilong yun. Amen? Learn to control your emotion. In Cain and Abel's story, we'll learn that we should be open to correction and learn to control our emotion. Hindi madali ang kinokorek, lalo na kung tama. Sabihin ba sa'yo na, alam nyo, sa totoo lang, yung buhay nyo talaga nakakahiya. Dapat nating itama. Abi, lumalaban ang isip mo doon. Diba? Pero ang excellent service kay Lord, ang excellent leader, yung kahit masakit na sinasabi sa'yo, nasasaktan ka, nagre-reflect man sa itsura mo, pero pinipilit mong tanggapin kasi alam mong ito'y makakabuti. Sabi nga, kapag ka po ang sugat ay bukas at nilagyan ng panlinis at medyo mahapde, effective yon. Pero kapag walang dating, hindi effective yon. After God had corrected Cain for doing the wrong thing, instead of him yielding to correction and improving on himself, he allowed his emotion to control him, to faulty thinking. He was angry at his brother who did nothing or influence his harvest or sacrifice. Wala namang kinalaman itong si Cain sa naging damdamin ni Lord. Ano ba alam ko doon? Nagustuhan ni Lord. Tapos nagalit ka sa akin, ako pinatay mo? Di ba dapat si Lord ang patayin mo? Ganun lang yan, di ba? Teka, si Lord nagtuwa sa akin eh. Ba't ako pinatay mo? De si Lord ang patayin mo? Logic, nakita nyo? Kasalanan ko ba na mas maraming nagbe-bless sa akin? Mas maraming nagbibigay? Tapos sasabihin nyo, ba't namin nagbe-bless doon? Marami na nagbe-bless doon. Tapos you block the blessing. Huwag nyo nang bibigyan nyo kasi marami na nagpapala doon. Ang principle ng Bible, ang pinagpapala sa marami, pararamihin pa ng Diyos. At sa konti na hindi nagiging katiwala, ay ang konting nasa Kanya ay aalisin pa. Nandyan po ba kayo? Ephesians 4:26, in your anger, do not sin, do not let the sun go down while you are still angry. Sabi ng mga Bible scholar, actually, nabulay ng nahusto nitong si Cain, yung nangyari sa kanya eh. Binulay niya pa eh. Kinorek na siya ni Lord Pero dabog pa rin siya. Wala, hindi. Pangit, hindi, bakit? Pareho lang naman kami Patayin ko to. Yun ang nangyari. So do not bulay-bulay any negative things so that hindi ka mainggit. Amen. Nasa pagbubulay. Kaya minsan lumalabas sa damdamin. God has given us everything we need in this world, in His Word, to learn how to glorify Him with our emotion. Bilisan ko na, number 5. Consequences of action done. Pagkatapos nito, bunga ng inggit, pumatay. Genesis chapter 4, verse 11, 12, nandun na yung consequences. Now you are cursed and banished from the ground. Nadidinig ang dugo ng iyong kapatid sa lupang ito. Kaya sinusumpa kita, wala kang aanihin. Imagine, pati dugo ni Abel, nadidinig ng Lord. Huwag mong gagalawin ng taong nabubuhay na naglilingkod at pinipilit na matuwid. Dahil yung iyak ng puso nun ay nadidinig ng Diyos. Tandaan po natin yun. Touch not the righteous people. Touch not the Christian who serve the Lord excellent in service. Kasi nadidinig ng Diyos yun. Maaring ngayon, walang consequences. Ang consequences naman, hindi right this moment. Learn to always accommodate the right action. Think well before you engage in action and follow God's leading and guidance always. Sabi ng Galatians 6:8, those who live only to satisfy their own sinful desire will harvest the consequences of decay and death.
But those who live to please the Spirit will harvest everlasting life from the Spirit. Consequences can be positive or negative. The Bible makes the principle of action and consequences very clear. You cannot escape or avoid the consequences of your action except by the mercy of God. Ang mga anak ko kasi matatalino na sa Bible eh. Matatalino na sa Bible, matatalino pa sa secular for the glory of God. Ano na lang gagawin kong pag-mentor sa kanila? Simple lang. Anak, may consequences. Sa bawat mali, may consequences, anak. Gusto niyo na example ng consequences? Ganyan na ako, tatawa na lang sila. Pakikita ko sa inyo mga taong nagkaroon ng consequences sa mga maling ginawang desisyon sa nakaraan. Sa mga bagay na ginawa nilang mali sa buhay nila. Ganun na lang ako, hindi na ako yung, anak, lalo na yung anak kong isa. Talagang nagpapakadulubasa sa pag-aaral. Gusto nga niya mag-aral pa sa Bible school. Alam na nila. Yung bunso ko, alam na nila yun. Kaya kung ako mag-share sa kanila, always, don't forget the consequences. What you sow is what you reap. Galatians chapter 6 verse 7b says, whatsoever a man sow, that he will reap. Once there is a seed time, there must be a harvest as well. Genesis 8:22. So be careful about your action. They are seeds that you're sowing. The seeds determine the harvest. If you desire a good harvest, sow good seed. Whoever sow the wind shall reap the whirlwind. If you want God's consequences, be sure your action are right. Ang sarap kaya. Lalo na ang tinatanim mo, laging good vibes lang. 6 and 7. Number 6, God has given you choices. Today, I am giving you a choice. You can choose life and success or death or disaster. Deuteronomy chapter 30, verse 15 to 16. Si Lord kasi, hindi siya pipili para sa'yo. Ikaw ang pumili. Pero mayroong salitang, thy will be done. Matindi yun. Pag sinabi mong, thy will be done, perfect ang pagdadala ng Diyos sa'yo. God's timing, God's timing. Pagka may God's timing ang Lord, may tamang oras, may tamang panahon, may tamang pagpapala. Pero may mga pagkakataong pinapipili ka. Medyo delikado yon. Kasi doon nasasalamin ang motibo ng puso natin. Si Cain, pinili niyang magalit eh. Pinili niya mainggit. Hinayaan niya ng masaklawan ang puso niya ng kung ano-anong negatibong nararamdaman. Tandaan po natin, God has given us the power to do and choose the right things. God gave us ability to reason a matter. Follow the right counsel and power to resist urge. Iyon ang sabi ng Panginoon. And number 7, God of second chance. Ano nangyari? Pinaalis siya sa lugar na yun. Pinalayas siya. Ano sabi po ni Cain? Papalayasin mo na nga ako. Papatayin ako ng lahat. Pero galing ni Lord. Hindi ka papatayin. Pitong iba yung pagpatay at parusa ang gagawin ko sa papatay sa'yo. Imagine. Sobrang love ni Lord. Ang consequences mo, lumayas ka, mahihirapan kang mabuhay ngayon. Pero hindi ka mamamatay. Walang kakanti sa'yo. Walang sino mang a-argue sa'yo. Walang sino mang magre-rebelde sa'yo. Pero mahirapan ka mabuhay. Bakit? Under God's protection kita. Mahal kita eh. Nakita niyo po yung buhay? Mga naglilingkod sa Lord? Pag hindi pa tamang mag-boyfriend, huwag mag-boyfriend. Huwag mag-asawa. 16 ka pa lang, nagjowa ka na, 17, nag-asawa ka, ano nangyari sa'yo? 18, 2 na agad ang anak mo. Palagay mo, kailan mo makukuha diploma? Umandar ang pagiging nanay. Hanggat wala kang trabaho, huwag kang magpapakasal. Nandyan po ba? O ba't naiba ang mukha nyo? Pambili nga ng lugaw sa jowa, wala ka, papakasalan mo pa? Pambili nga ng balot, nahihirapan ka. Pakakasalan mo, wala kang trabaho. Naku, nagagalit na po ba kayo? Baguhin ko na topic. Baguhin ko na. Sige. Hindi ko na pag-uusapan yun, baka maraming mag-bash. God is a second chance. Nandyan po ba kayo? Mapubuhay ka, okay. Ang cute-cute ng mga anak mo. Pero mapag-aaral mo ba yan sa mas gusto mong paaralang pagpapaaralan mo? Patitigilin mo pa nga yan eh. Sasabihin mo sa kuya, ikaw muna. Pagkatapos mo, si bunso naman. Di ba pwedeng sabay nag-aaral kasi sabay na dapat sila ay gumagana ang pagpapala kasi nasa tamang panahon ka. O hindi na kailangan ng biblical perspective doon, ha? Kalakaran na lang ng mundo. Kapag ikaw ay nagne-negosyo at ikaw ay tuso, huwag mo nga kalain na aalwan ang negosyo mo. Siguro sa umpisa hanggang gitna aalwan. Pero sisingilin ka ng kamalasan nito kapag hindi naging tama ang negosyo mo.
Sabi ng Bible, ang tamang timbangan ay tinitingnan ng Diyos. Alis na uli ako doon, medyo masakit na no? God, a second chance. As a matter of fact, God is not only the God of second chances, but the God of third and fourth and unlimited chances. Palakpakan natin si Lord. For His children who confess their faults and weaknesses and come to Him for help. God didn't want to Cain dead even after the curse. Hindi kita hahayaang mamatay kahit nasa ilalim ka ng sumpa dahil ikaw ay pumatay at nagkasala. Kapatid mo yang pinatay mo at ang dahilan mo'y pagsamba pa. May kinalaman sa paglilingkod. Kaya mga kapatid, wag niyong kakantiin yung taong naglilingkod dahil lang sa maling damdamin at maling motibo mo. Dahil ang kinakanti mo ay yung kanyang buhay na naglilingkod sa Lord. Sabi mo sa katabi mo, wala naman akong kinante. Nandun, nanonood sa FB Live. Joke. Amen po ba? Napakabigat naman ng parusa. Sabi ni Cain. 1 John chapter 1 verse 7-9. Tapos na po ako. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. If we claim to be without sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Verse 9. But if we confess our sin, He is faithful and just, and will forgive us our sin and purify us from all unrighteousness. God is a God of unlimited chances. Dumating mang nagkasala po si Cain, pinatawad ng Diyos, pero may consequences lang. Pero hindi ka papatayin ng sino man at walang gagalaw sa'yo. Sobra pa rin, excellent ang pagmamahal ng Lord. In conclusion, from the story of Cain and Abel, the vital lessons are meant for us to use in our growing in God's knowledge. The quality of your worship and giving matters a lot to God. Don't take God for granted and allow a negative emotion to build in you that will lead to destruction and downfall. In all your sacrifice to God, heaven is the goal, and the state of your heart matters if you eventually want to be with God in paradise. Palakpakan natin si Lord. Nakapito po tayong puntos, tumayo tayong lahat. Sa 7 puntos na po yun, talagang panalong-panalo ang Diyos sa buhay po natin. Mga bagay na hindi natin alam pero nagkakamali tayo. Uulitin ko po, ang unang kaso kaya nagkamatayan sa Biblia ay inggit. At lahat ng tao, hindi matukso sa pagkainggit. Kristiyano na nga, naiinggit pa. Pero kung dumadalaw yan, control your emotion, control your thoughts. At sasabihin mong, I will be the next. Thank you, Lord, for the blessing na pinahahanda mo para sa akin. Ang gusto ng Panginoon ay paghahandog na tama ng puso. Paglilingkod ng tama ang isip, paghahandog na tama ang buhay. Gusto niya yung excellent service, hindi sa galing at husay ng pag-awit o paggawa ng mensahe o anumang ministeryong pinagkatiwala sa atin. Kundi yung excellent ang heart natin sa pagpapatama sa nais ng Diyos. Let us bow our heads, sabihin po natin na may kling painalangin to. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo. Buong pusong nagpapakumbaba. Inaamin ko po, hiwalay at malayo sa iyo. Wala po akong magagawa. Nagpapasako po ako sa iyo. Inaangking ko po ang pagsama mo sa pangalan ni Jesus. Mawit po tayo sa Panginoon. Let us worship the Lord. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. Let us lift our hands. And I live to worship you. We give you honor, we give you glory, oh Jesus. My Jesus, you're the only one for me. Nothing
precious Savior. And who can stand between my Lord and me? Let us lift our hands. Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. And who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, We give you praise. and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Ama naming Diyos na banal, nagpapasalamat po kami, O Diyos, sapagkat pinaalalahanan mo kami sa umagang ito. Na-review kami, na-correct kami, Lord. At salamat, Ama, sapagkat tunay na hindi po namin kayang alisin basta-basta sa isip at puso namin ang mga negatibong inilalagay ng kaaway na sanhi ng aming nadinig at nakita. Tulungan mo po kami mapagtagumpayan ang bawat araw ng tukso para hindi po kami madala ng anumang negatibong damdamin at kaisipan. Lumakad kami ayon sa nais mo. Pahintulutan mo, Panginoon, na mas higit ka naming paglingkuran sa aming buhay na ito. Na wala kaming ibang tingnan kundi ang kaya mong gawin. Na wala kaming ibang alalahanin kundi ang kamatayan mo sa krus. Sa umagang ito, bisitahin niyo pong aming buhay, ang aming mga anak, ang aming mga asawa, ang aming mga relasyon. Tulungan mo kaming lumakad na sa nais mo, Diyos. Kung sino man ang may sakit karamdaman ay pagalingin mo. Sino man ang nagigipit sa pananalapi, Panginoon, patunayan mo that you are Jehovah Jireh, O God. Sino man ang nasa gitna, Panginoon, ng lungkot sa mga mahal nila sa buhay, Lord, you are a God of peace. Samahan mo kami sa bawat lagbaying ito at inaangkin at dinideklara namin, Panginoon, ang nag-aapoy na puso, ang isang nag-aapoy na lakas, bagong pananaw na patuloy na paglilingkuran ka. Salamat po, dakilang Diyos. Maingat ko na pong ibinabalik ang mataas sa papuri, pasasalamat, kalwalatian. Sa tanging ngalan ni Jesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. God bless us all.